Good morning guys, Pinoy TV here. Nandito tayo sa Dagonoy Public Market. At tayo ay maglalakbay patungo ng LRT Extension Parañaque. Titingnan natin kung hanggang saan ba yung nadugtong na station ng LRT1 particular. May mga nagsasabi kasi na hanggang Cavite yung LRT na dugtong, kaya aalamin natin ngayon. So tayo maglalakbay at ang ating gamit ngayon ay ang ating City Badja 100. So ang time ngayon ay magsi-6 pa lang ng umaga, kaya madilim-dilim pa. Pero maya-maya ay magliliwanag na rin. So, etong street na to ay Florentino Street. So, hanggang dulo nito, doon sa tabi ng dating release ng tren, doon tayo dadaan. Tapos kakaliwa tayo. At pagkaliwa natin ay dire-diretso naman tayo patungo ng Pablo Campos Street o Vito Cruz Street. So yung Dagonoy Public Market, nagkaroon niya ng renovation nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. April 2017 kung hindi ako nagkakamali, nung nagkaroon ng renovation. At maganda yung Dagonoy Public Market. So medyo madilim pa kasi wala pang alas 6 ng umaga. Ito, kaliwa na tayo dito sa street na to. So wala na yung mga tren na dumadaan dito kasi under renovation na rin ang train system dito sa lugar na to. So maganda daw yung ginagawang bagong sistema ng tren. So pagdating natin dito sa dulo ay kakanan naman tayo. At kapag nakakanan tayo ay kakaliwa naman tayo. So lalabas tayo ng Vito Cruz at kakaliwa tayo, kakanan tayo. At pag nakakanan na tayo dito ay kakaliwa naman. So may traffic light dito. So naka-green naman. Tayo ay kakaliwa. Osmeña Highway ang street na to. Dire-diretso tayo dito hanggang Sales Bridge at merong circle doon sa taas. Tingnan natin kung makakadaan pa tayo kasi yung service road ay nagko-close yun. Tapos minsan ay ino-open nila. Parang sa umaga pag na-close na yon, yung service road na yon dun sa may Sales Bridge, sa may circle, ay i-open naman nila ng 10 ng umaga kung hindi ako nagkakamali. So babaybayin natin itong Osmeña. Mga kalakbay, maraming salamat sa patuloy niyong pagsama. Salamat sa mga nanonood, mga nagbi-view ng ating channel, Pinoy TV. Sana may nakukuha kayong mga informations na makakatulong din kung kayo halimbawa ay magta-travel o maglalakbay, naka 4 wheels man o naka motorcycle. So dito ay diretso tayo. At kapag nakababa tayo dito sa tulay, ang traffic light na ating tutumbukin dito ay yung Arnaiz Pasay Road. So sa pagmumotor, syempre ingat tayo, lalo kapag umuulan, kapag madulas ang kalsada. So kapag ganitong oras ay napakaluwag naman ng daan. At dito sa bandang unahan ay
dadaanan natin yung traffic light. So kung tayo ay mag-change ng lane, siguraduhin natin na walang paparating na sasakyan kung tayo ay magpapalit ng lane sa kanan man o sa kaliwa. So naka-stop yung traffic light, naka-red, kaya naka-stop yung mga sasakyan. So may mga truck na bumibiyahe na ng maaga, ganyan yung natin, mga experience sa ating mga travel. So tuloy-tuloy lang tayo dito, diretso lang tayo. Aakyat ulit tayo ng tulay, ang tulay na aakyatan natin ay part yon ng Osmeña pa rin syempre, pero yung ilalim noon ay sakop siya ng EDSA, at yung dadaanan natin ay, so yung tulay dyan may mga parang floor, may mas mataas, may mas mababa. So diretso lang tayo dito sa Osmeña Highway. So ito ay sakop na ng Makati. Kanina nasa Manila tayo, pero ngayon ay sakop na to ng Makati. Siguro itatanong nyo, nabanggit natin yung Arnaiz-Pasay Road, sakop pa rin yun ng Makati. So dito dediretso lang tayo. Itong sa unahan natin ay nagsisignal na siya ay kakanan. So pagbibigyan natin kakanan siya, at tayo ay dito sa kaliwa. Oops, kaya lang bigla siyang kumabig dito sa kaliwa, so muntik na tayo doon. So hindi yung ginawa ng driver na yon, hindi maganda, kasi signal siya ng kakanan, tapos biglang kumabig sa kaliwa, biglang nag-change siya ng signal light. So muntik na tayo, pero salamat sa Panginoon hindi naman tayo nahagip. Kaya sa pagmumotor ay talagang ingat din, at syempre huwag nating kalimutang mag-pray. Sabi nga ng Bible sa Proverbs chapter 8 verse 17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. So pagising pa lang natin sa umaga, mag-pray tayo at ipagkatiwala natin sa Panginoong Diyos ang lahat nating mga gagawin. So salamat sa Panginoon at hindi naman tayo nahagip nung truck na nasusundan natin kanina, na kakanan nga dapat siya kasi yun ang signal niya, tapos bigla siyang nag-change, kumabig sa kaliwa. Siguro nalilito din siya sa kanyang papasukan. So tuloy tayo, at sa bandang unahan nito ay meron ditong entry ng Skyway, yung direction nito, pero syempre hindi tayo papasok doon. Ayan, yung kaliwa na yan yung entry ng Skyway. So dito tayo sa Service Road. Yung daan na to medyo maalog-alog kasi parang may mga nilagay silang dating mga humps na hindi naman kataasan. So tuloy tayo dito, at kapag tayo ay nandito na sa may parang circle, ito ay sakop na ng Villamor Air Base, yung kakananan natin dito. So itanong natin kung may enforcer dito, tanong tayo kung pwede pang dumaan ng service road. So dito kanan tayo at may circle dito.
So ingat-ingat lang lagi sa ating mga kapwa rider sa ating pagmumotor. Pag may tatawid, pagbigyan natin. So tingin ko close na yung service road kasi close na nga. So hindi tayo pwedeng dumaan. One way na kasi siya ngayon. So ikot tayo dito sa circle na to at ang option natin sa Andrews Avenue tayo dadaan sa airport. Okay din naman yung daan na to. May mga lusot-lusutan din naman. Pero mas maganda sana dun sa service road kasi doon sa C5 extension tuloy-tuloy na sana tayo doon sa ating destination. So alamin natin kung hanggang saan yung naging extension ng LRT1 kasi may mga nagkukwento minsan na hanggang Cavite raw, pero kung talagang hanggang Cavite napakaganda noon. So itanong natin sa mga tao na pwede nating mapagtanungan kapag narating natin yung pinakadulo ng LRT1 extension. So medyo umaambon at buti na lang nandito tayo sa ilalim ng skyway yung taas na to. So nasa ilalim tayo, parang may bubong tayo. So Andrews Avenue yung ating dadaanan, tapos liliko tayo doon sa Airport Road. Lalabas tayo doon sa Sukat Road. Ang dating dulo ng LRT ay nasa Baclaran. Pero since nag-extend na nga, at minsan nakikita din naman natin na may mga tren na dumadaan doon sa parte ng unahan ng Baclaran. So hindi tayo pupunta ng Baclaran, kundi doon tayo sa nakikita natin na nandun dumadaan yung tren ng LRT1. So medyo umaambon na nga at wala tayong dalang kapote, pero hindi naman siguro lalakas tong ambon na to. So tuloy tayo, ito ang Andrews Avenue. At dito sa kaliwa natin nandiyan yung Terminal 3 ng NAIA. At dun sa bandang unahan nandoon ang terminal din ng airport terminal. Tapos dun sa bandang Sukat Road na nandun naman yung Terminal 1. So maraming salamat sa mga sumusubaybay sa atin, sa mga nanonood, sa mga nagko-comment, sa mga nagsi-share, nagle-like. Maraming salamat. Kung ngayon lang kayo naka-view, napadpad sa ating Pinoy TV channel, may mga previous po tayong mga videos na kung travel po at kayo ay nagta-travel din, tapos yung lugar na pupuntahan nyo ay na daanan natin, so pwede nyo pong panoorin. May mga driving tips po at may mga binibigay po tayong mga impormasyon tungkol po sa mga kakalsadahan na atin pong nadadaanan.
medyo lumiliwanag na po kasi kanina medyo na ano pa yung dilim, pero ngayon medyo maliwanag na. Kaya lang syempre palabas pa lang yung totoong liwanag. Marami pa ring mga naka-open na ilaw ng mga sasakyan. Pero maya-maya tingin ko ay magliliwanag na talaga. Mamaya naka-off na yung mga ilaw ng mga makakasabay nating mga motorista. So ngayon medyo madilim-dilim pa. Okay, kapag na bagtas natin itong Andrews Avenue, ang sunod naman nating dadaanan ay yung Airport Road. At kapag nabagtas naman natin yung Airport Road, Sukat Road naman yung ating babaybayin. So ating malalaman maya-maya kung hanggang saan talaga yung naging extension ng LRT1. Dati kasi dinadaanan ko yung C5 extension at nakita ko doon yung mga ginagawa nung mga nakakadaan pa ako doon. At may mga nagsasabi noon na LRT nga daw yon. At yun ang natatandaan ko na maaaring yun ang dulo, kasi wala naman akong ibang nakitang construction ng LRT1 maliban doon. Ang tinutukoy ko ay yung sa may C5 extension, parang boundary siya ng Parañaque at ng Las Piñas, malapit sa SM Sukat. So doon tayo papasok sa SM Sukat. At doon natin malalaman mamaya kung malayo na ba talaga yung narating ng LRT1 dun sa extension na kanilang ginawa. So bumabaybay pa rin tayo sa ang itaas ng ating binabaybay ay Skyway yan, yung taas na yan. So kahit medyo umaambon-ambon ay meron tayong parang bubong, parang nakapayong sa atin. Minsan maganda rin yung ganyan kasi parang naka-safe. Pero kung malakas naman talaga ang ulan ay kahit nasa ilalim tayo ng ganyang mga bridge, kailangan naka-kapote tayo. Siyempre sa pagmumotor, lagi din nating i-check yung ating motor, ang kondisyon ng motor, yung ilaw, yung signal light, yung mga gulong, para maganda yung ating magiging lakbay. So medyo maliwaliwanag na ngayon, eto na, halos yung ibang sasakyan na nakakasalubong natin ay wala nang ilaw. Yung iba naman naka-open pa rin yung kanilang headlight. So ikot tayo dito, ikot lang ng bahagya tapos diretso dito sa Airport Road. Maganda din yung mga daan sa lugar na to. So dito sa gawing kanan nito, nandito yung Pasay LTO. At paglagpas ng Pasay LTO, nandito yung isang office ng HPG, yung mga kumukuha ng clearance para sa sasakyan. Halimbawa kapag nagpa-change name kayo, dito yung office ng HPG. Pipicturan yung inyong sasakyan, stencil, at
magbabayad kayo sa land bank. Tapos kapag okay naman yung sasakyan, makukuha nyo yung clearance. Kasi kailangan yun kapag nagpapa-change name, motorsiklo man o 4 wheels o anumang sasakyan. So tuloy tayo mga kalakbay. Sa panahon ay medyo makulimlim pa rin. So ramdam yung ambon, pero hindi naman lumalakas. Medyo dumadami na yung mga sasakyan ngayon. So itong sa taas na to na tulay na nakikita natin ay bahagi pa rin yan ng Skyway. Yung Skyway ay ang dami na niyang mga entry at mga exit. Malaking tulong din yung Skyway. At minsan kapag tayo ay nagta-travel, nadadaan din tayo ng Skyway. So may mga video din tayo guys ng Skyway na tayo ay dumaan sa northbound, sa southbound. At kung gusto nyong mapanood din, halimbawa ay magta-travel kayo at kailangan nyo din ng guide sa Skyway, so may mga videos po tayo, previous videos na dumaan po tayo dyan sa Skyway. So kakaliwa tayo dito sa Sukat Road at babaybayin naman natin itong papunta ng sinasabi ko kanina na SM Sukat, kasi doon ko dati napapansin nung malimit pa akong madaan doon sa C5 extension na nandoon yung ginagawang LRT at yun pala ay LRT1 extension. So maraming salamat ulit sa mga nakakasama natin, mga nanonood, mga nagko-comment, mga nagla-like, nag-share. Ang Panginoong Diyos ang magpala sa ating lahat. Salamat sa pamilyang Dikit, sa Gulyoso Cousins. Salamat sa Fulgencio Gulyoso Clan. Salamat sa Biyo family, mga taga Cavite. Salamat sa isang kaibigan nating vlogger din, si Sir Plasos, na marami siyang mga ginagawang video. So merong papasok na sasakyan ng pulis. So pulis, naiya pulis siguro siya. So maraming ginagawang video si Sir Plasos na taga Imos, at yung mga video tutorial niya, minsan nakakakuha tayo ng idea doon, kaya nagkakaroon din tayo ng paggawa sa ating service na City Badya 100. Salamat din kay Sir Lagalag Master Official. So nag-comment siya sa atin. I-bless kayo ng Panginoon, kayong lahat ng mga nakakasama natin sa ating mga videos. So ito ang Sukat Road na. So dire-diretso to, kapag tinuloy-tuloy to ay ang dulo nito ay sa Muntinlupa. So yung Sukat ay mayroong Muntinlupa at mayroong Parañaque. Itong Sukat Road na to, hanggang dulo nito ay tatawid nung ibabaw ng Slex, at kapag diretso ay sakop na yun ng Sukat Muntinlupa. Pero hindi naman tayo aabot doon, dito lang tayo sa binabanggit ko kaninang SM Sukat. So medyo malapit-lapit na rin naman tayo. At kapag ganitong napakaaga pa ay talagang ramdam natin na maluwag yung kakalsadahan,
kung ganito lang lagi ang magiging experience ng travel kahit anong oras, ay napakaganda. Pero syempre, ang realidad, kapag mga rush hour na, minsan kahit nakamotor ka ay mahihirapan kang makalusot. Kasi kapag talagang volume yung mga sasakyan ay halos walang space na lusutan ng mga motorsiklo. Pero kung ganitong kagaya nito na napakaaga pa naman, so maganda po yung experience ng travel pag ganitong oras. So itong mga sasakyan na lumiliko dyan sa gawing kanan natin, papunta yan ng Kabiasnan. Okay, at maganda yung daan, maluwag. So maraming mga nakamotor na mas marami yung mga nakamotor ngayon kaysa mga naka 4 wheels. So hindi pala papuntang Kabiasnan yung traffic light kanina na nabanggit ko. Paumanin po, papunta pala yun ng Santo Niño, Parañaque. So may nadaanan tayong malaking bridge, parang bago yun. So ito pala yung papunta na ng yung traffic light dito na tutumbukin natin sa may bandang Macdo. Yun pala yung, ito pala yung papunta ng Kabiasnan. So may mga ginagawa dito guys, ayan, kung madadaan kayo, may mga ginagawa din dito sa Sukat Road na to. May mga segment na inaayos pa sila. So kung yung sinusundan natin, ganito yung kanyang signal, ibig sabihin ay kakaliwa. So hindi tayo pwedeng tumutok ng nasa likod niya kasi kakaliwa nga siya. So dito sa bandang unahan, ito yung traffic light naman na yung mga pumapasok dyan gawing, kung sa side natin na nakaharap kasi tayo sa kanila, may makikita tayo dyang Macdo, tapos may traffic light. So yan yung papunta ng Kabiasnan. So kapag ganyan na may mga biglang singit na sasakyan, ingat tayo kasi kung yung speed natin ay kasing speed niya, mahahagip tayo. So ito yung Macdo, ayan, at yan yung traffic light. So naka-go sila. Yan yung binabanggit ko kanina na Kabiasnan. So yung kanina pala ay Santo Niño, Parañaque pala yung traffic light na yun. So ito yung Kabiasnan, yan, sa gawing kanan natin. Napakalapit na natin sa ating destination. So ngayon ay February 12, 2025. At ito yung ating lakbay, ito yung ating travel
ating aalamin kung hanggang saan nga ba ang naging extension ng LRT1. So tawid na tayo dito sa traffic light. Tapos sa bandang unahan ulit nito may traffic light na naman. So medyo malapit-lapit yung distansya. May traffic light ulit. So gawi tayo dito sa motorcycle lane. Yung gawing pinakakanan, ginawa daw yan para sa bike lane. Kaya nahati yung isang malaking lane na dati ay pwedeng daanan ng mga four wheels. Sumisikat na ang haring araw at maliwanag na. So maraming salamat sa mga sumusubaybay sa ating channel. Sa mga nag-view, maraming salamat po at mag-subscribe po naman kayo sa atin pong channel na ito. Kung tungkol sa mga lugar na ating napupuntahan, ay may mga tips po tayo sa driving, sa mga update ng mga lugar, kakalsadahan. Malaking tulong po yan sa atin pong mga ginagawang travel. At kung kayo po ay magagawi dito sa kagaya nito na atin pong nabibideo, at doon sa mga previous videos po natin, makikita nyo rin po. So ito na yung SM Sukat. Pasok tayo dito. Dito yung alam ko na dati ko lagi nakikita na sabi nila ay LRT lane 1 daw yon. So ang alam ko dito sa may C5. So pasok tayo sa C5 extension. Pero ang daming tao dito naglalakad. So hindi ako familiar dito. Bago lang tong place na to. So ang alam ko dun sa may Petron C5 extension. Pero balik tayo at alamin natin dito. So kung maraming tao ay baka ito na yung station terminal. Kung daming tao dito, so balik tayo. Kausapin natin yung iba, tanungin natin. Pero i-mute lang natin para hindi nila kasi alam na naka-video tayo. So mute lang natin. So syempre tanong natin kung ito yung LRT 1 extension o meron pang iba. So may tinuturo siya dun sa una. Pero sabi naman nung isa wala na. So tanong ulit tayo siguro sa gwardiya para mas maganda. Tanong tayo sa guard. May 2 guard dito sa unahan. So since na hindi nila alam na naka-video tayo, nagba-vlog, so hindi natin ipaparinig yung boses nila. I-mute lang natin. Pero syempre yung sagot sa tanong natin ang kailangan natin. So ito. Syempre babati tayo ng magandang umaga, sir. At mabait naman si Manong Guard. So ito na pala talaga ang dulo ng LRT1 extension. At Barangay San Dionisio, Parañaque ayon sa guard. So mas reliable kasi dito sila nag-guard. Park lang tayo dito sa kabilang side ulit.
Tapos ikutan natin ng konti itong LRT1 extension na hanggang dito. So may mga nagsasabi na hanggang Cavite na, maganda kung hanggang Cavite na sana. Pero ang talagang situation, ang talagang nabuo na extension ay dito lang pala sa Parañaque. Pero malaking bagay yan kasi ayan, ang daming tao na naglalakad papunta ng LRT1 extension terminal. So ang daming naglalakad. So baba lang tayo at ikot lang tayo. Yun, may trend doon sa taas. At lapitan natin para mas makita natin. So parang may sapa dito sa gilid na to. At may tulay doon sa bandang kanan na yan. Bandang unahan. So, ikot tayo at lapit lang tayo dito. So, ito yung tulay. At yung unahan nating nakikita, yan na yung LRT1 extension. Yan na yung pinakadulo. Sabi nga ng guard ay San Dionisio, Barangay San Dionisio, Parañaque yung lugar na to. So, yung SM Sukat, ayan yung nakita natin kanina. Okay guys, so ito yung ating lakbay ngayon. Confirm na ang LRT1 extension ay hanggang dito sa Barangay San Dionisio, Parañaque. So maraming salamat sa inyong pagsama sa ating lakbay, sa ating travel. Nawa ay patuloy tayong i-bless lahat ng Panginoong Diyos. So ito yung LRT1 extension. Ang kanyang location ay San Dionisio, Parañaque. At nakasulat dito sa LRT1 extension terminal, station na to ay Dr. Santos. Maraming salamat guys. God bless us all.